Magandang araw. Palasak ang kasabihang ang pag-ibig ay kusang dumarating kahit na hindi hanapin. Ikaw, naganap na ba ito sa buhay mo? 12 years old pa lamang si Claire nang pumanaw ang kanyang ama. Mula noon ay hindi na nag-asawa pa ang kanyang inang si Sally. Ibinuhos na lamang nito ang panahon sa kanya. Sa tulong naman ng ina at ng lolang si Cedes ay nakapagtapos ng kolehiyo si Claire. Nakapagtrabaho naman ang dalaga sa kanilang probinsya. Ngunit dahil sa paghahangad sa isang mas magandang oportunidad ay binalak niyang magtungo ng Maynila. Sige na po, inay. Payagan niyo na po akong magpunta ng Maynila. May a-applyan na po akong trabaho doon eh. May naong sabi ng dalaga sa ina. Pero anak, baka mapahamak ka roon. Hindi naman po siguro, nay. Titira naman po ako kina Noemi eh. Sagot naman ng anak kay Sally. Eh bakit naman kasi kailangan mo pang magpunta ng Maynila? May trabaho ka naman dito. Tanong ng papalapit na si Cedes. Umupo pa ito sa tabi ng apo. Lola, mas maganda po ang kikitain ko doon. Mas malaki po. Kasi maganda pong magpasweldo yung kumpanyang a-applyan ko. Pero hindi ka nakakatiyak, anak. Nakakatiyak po ako, inay. Kasi doon po nagtatrabaho kaibigan ko, si Noemi. Si Noemi ay schoolmate ng dalaga. Ahead ito ng 1 year kay Claire. Bagamat mabait naman ito at nakita na rin ng kanyang pamilya, hindi ito naging malapit kina Sally at Cedes. Bihira kasi nila itong makita. Yun ay dahil malayo ang bahay ng dalaga sa kanila. Kaya sana, payagan niyo na po ako. Tapos pag kumikita na po ako, hanap ako ng titira natin doon. And then, isasama ko na po kayo ni Lola. Nakangiti namang paliwanag ni Claire sa ina at lola. Dahil doon, wala na silang nagawa kundi payagan na lang ang dalaga. Nangako naman ito na laging mag-iingat at tatawag sa kanila. Nalungkot naman ang dalawa nang sumapit ang araw ng pag-alis ng dalaga. Yun kasi ang unang pagkakataon na mapapalayo ang dalaga sa kanila. Ganun pa man ay sinikap nilang maging matatag. Yun ay dahil alam nilang may pangarap si Claire at ayaw nilang maging hadlang sa kanyang kaligayahan. Samantala, ganun na lang ang saya ni Claire nang marating ang Maynila. Ito kasi ang unang pagkakataon na narating niya ang syudad. Tuwang-tuwa siya sa magagandang building na nakita niya, maging sa magagandang tanawin. Ipinasyal din kasi siya ni Noemi bago ito isinama sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Nang makarating sila sa opisina, ay namangha ang dalaga sa ganda ng opisinang pinapasukan ni Noemi. Dito ka na muna, Claire, ha? Bakit? Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ng dalaga sa kaibigan. Kasalukuyan silang nasa lobby at nakaupo sa mahabang sofa na naroon. May kukunin lang akong papeles sa marketing. Pero alam na ni Mama Del na narito ka at siyang mag-i-interview sa'yo. Pabalik ka, ha? Oo, sandali lang ako. Sabi pa ni Noemi at marahan nang iniwan ang kaibigan. Bagamat kinakabahan ay sinikap pa rin ni Claire na maging mahinahon. Maya-maya, nagulat na lang siya nang lumapit sa kanya at yumakap ang isang matandang lalaki. Mukha itong mayaman at kahit matanda na ay masisinag pa rin ang kagwapuhan noong kanyang kabataan. Cedes! Cedes! Ikaw nga si Cedes! Naluluha pang sabi ng matanda. Po? Lolo, hindi po ako si Cedes. Claire po ang pangalan ko. Hindi ako maaring magkamali. Ikaw si Cedes. Si Cedes de los Reyes. Ang aking nobya noon. Nagulat naman si Claire sa narinig. Nagtaka siya
kung bakit kilala ng matandang lalaki ang kanyang lola. De los Reyes kasi ang apelido ng kanyang lolang si Cedes. Nang mga sandaling yon naman ay biglang lumapit sa kanila ang isang gwapong binata. "Lolo, bakit po nakayakap kayo sa dalagang yan?" Nagtatakang tanong nito. "Kevin, apo, nakita ko na ang aking nobya noon, si Cedes. Ito siya." Sagot naman ng matanda, sabay tinuro pa ang dalaga. Hindi po Cedes ang pangalan ko, Lolo." Miss, pasensya ka na sa Lolo Ador ko." Sabi naman ni Kevin. Si Kevin ay nag-iisang apo ni Ador. Tumingin pa ito sa dalaga at nakadama ng pagkahiya, lalo na nang makita niyang maganda pala ang dalagang niyakap ng kanyang lolo. "Lolo, hindi po siya si Cedes. Napakabata po niya para sa sinasabi ninyong nobya ninyo." Paliwanag naman ng binata sa lolo. "Hindi ako maaaring magkamali, Kevin. Siya si Cedes, ang aking nobya." Pagpipilit pa ng matanda. "Hindi po ako talaga, Lolo. Pero kilala ko po si Cedes de los Reyes." "Kilala mo si Cedes de los Reyes?" Gulat na tanong ni Kevin. "Oo, kilala ko siya. Siya ang aking lola." Nang marinig yon ay lalo nang hindi humiwalay si Ador kay Claire. Gusto niya talagang malaman kung nasaan at ano na ang nangyari kay Cedes de los Reyes. Dahil sa pangyayaring yon, hindi natuloy ang interview kay Claire. Sa halip, kahit nakakahiya, ay pinakiusapan siya ni Kevin na sumama sa kanilang bahay. Nahiya naman si Claire. Nalaman kasi niya na si Kevin ay anak ng may-ari ng kumpanyang kanyang ina-applyan, kaya naman nagpaunlak na rin siya. Nang makarating sa bahay ay gayon na lang ang pagkamangha ni Claire. Nagulat siya sa laki ng bahay ng matanda. Samantala, ganun na lang ang pasasalamat sa kanya ni Norbert. Si Norbert ay ang nag-iisang anak ni Ador. Biyudo na ito at siya namang daddy ni Kevin. "Salamat sa iyo, Claire. Nagpaunlak ka na sumama dito sa amin. Pasensya ka na nga rin pala sa daddy ko." Sabi naman ni Ador na nakangiti sa dalaga. "Okay lang po, sir. Nauunawaan ko naman po. At saka, hindi na rin po bago sa akin ang tungkol kay Lolo Ador. Naikwento na po kasi siya ni Lola Cedes sa amin ni Inay." "Ganun ba? Kumusta naman ang nanay mo at ang lola mo?" "Si Lola po, malakas pa rin, tulad po ni Lolo Ador. Malinaw pa nga po ang memorya niya eh. Si Inay naman, siya po ang tumitingin kay Lola at nagbabantay po sa tindahan namin sa probinsya." Ganun ba? Bakit ka nga pala naparito sa Maynila? Sabi mo, taga Quezon kayo." "Kasi po mag-a-apply sana ako sa company niyo. Kaso hindi nga po natuloy dahil nakita po ako ni Lolo Ador." Paliwanag naman ng dalaga. Bahagya namang natawa at nahiya si Ador. Kung gusto mo, may iaalok ako sa iyong trabaho at bibigyan kita ng mas maayos na sweldo." Sabi pa niya sa dalaga. Natuwa naman si Claire. "Talaga po? Ano pong trabaho yon, Sir Norbert?" Kung okay lang sa'yo, ikaw ang magiging kasakasama at tagapag-alaga ni Daddy. Madalas kasi naiiwan namin siyang mag-isa dahil nga busy kami ni Kevin sa mga business namin. Okay lang ba sa iyo yun, Claire? Tanong naman ni Norbert kay Claire. Bahagya namang nag-isip ang dalaga at pakalipas ang ilang sandali
ay pumayag din siya. Mabuti naman at malakas pa rin pala si Cedes hanggang ngayon. Nakangiting sabi ni Ador sa dalaga. Kasalukuyan silang nasa hardin ng bahay nito. Sinasamahan ni Claire na magpahangin ang matanda. Habang sa di kalayuan ay lihim naman silang minamasdan ni Kevin. Opo, Lolo Ador. Matalas pa nga po ang memorya niya eh. At saka malakas pa rin po ang tuhod ni Lola Cedes. Nakangiti namang tugon ng dalaga. Alam mo ang totoo, nang makita kita sa opisina ng anak ko, alam ko nang hindi ikaw si Cedes. Pagkatapat naman ng matanda. Alam niyo po? Gulat namang sabi ni Claire. Oo, pero dahil nakita kong kamukha ka niya, naisip ko na baka kamag-anak ka niya. Kaya naman nagkunwari ako na pinagkamalan kang ikaw si Cedes. Dugtong pa ng matanda. Pasensya ka na sana. Ibig ko lang namang makabalita ng mga nangyari sa kanya. Nauunawaan ko po, Lolo. Okay lang po yun. Sagot naman ng dalaga at bahagya pang natawa. Naging mabait naman sina Kevin, Norbert at Ador sa dalaga. Maging ang kanilang mga kasambahay. Kaya naman hindi naging mahirap kay Claire ang pakisamahan sila hanggang sa lubos na mawili ang dalaga sa kanyang trabaho. Isang gabi, kinausap ni Ador ang dalaga. Kasalukuyan silang nakaupo sa sala. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Lolo Ador? Kung pwede sana, huwag mo munang ipaalam kay Cedes na dito ka sa akin nagtatrabaho. At ikaw ang tagapag-alaga ko. Po? Bakit po? Gulat namang tanong ni Claire. Nag-aalala ako. Baka pag nalaman niya, ialis ka niya rito. Baka kasi galit pa rin siya sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan noon sa kanya. Mahabang sagot naman ng matanda. Pero sabi po ninyo, ang mga magulang niyo naman po ang may gusto na ipakasal kayo sa mami ni Sir Norbert, di po ba? Oo, pero nawalan ako ng lakas ng loob na sabihin yun kay Cedes. Sa halip ay iniwan ko siya kahit na nga may namagitan na sa amin. At nag-aalala ko na baka galit pa rin siya. Ayokong ialis ka niya rito. Malulungkot ako kapag nawala ka dito. Sabi naman ng matanda na nakatingin pa sa mga mata ng dalaga. Sumang-ayon naman si Claire. Kaya naman tuwing tumatawag si Claire sa kanila ay hindi niya binabanggit ang pangalan ni Ador. Natuwa naman sina Cedes at Sally sa naging kapalaran ng dalaga. Ang alam nila ay naging caregiver si Claire ng isang matandang mayaman at malaki ang sweldo. Ngunit hindi nila alam na si Ador yon. Kung tutuusin ay wala namang sakit si Ador. Malakas pa ito. Ayaw lamang nina Kevin at Norbert na mapag-isa ito, lalo na tuwing umaalis ng bahay dahil nga 70 years old na ang matanda. Samantala, dahil sa pagiging mabait at matyaga ni Claire, ay lalo siyang napalapit hindi lamang kay Ador at Norbert, kundi higit ay kay Kevin. Lihim nitong hinangaan hindi lamang ang kagandahan ng dalaga, kundi maging ang kagandahan ng ugali nito. Kaya naman kung noon ay nagbababad siya sa opisina, ngayon ay lagi na siyang maagang umuuwi. Yun ay upang mas makasama ang dalaga at laging makasabay sa hapunan. May pagkakataon pa na sa bahay na lang niya ginagawa ang kanyang mga paperworks. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mas makakwentuhan si Claire. Ganun na lang ang tuwa niya nang malaman niyang wala pa pala itong boyfriend. Pareho lang pala tayo. Nakangiting sabi ng binata sa dalaga. Nasa terrace sila ng bahay.
Wala pa rin kayong boyfriend, Sir Kevin? Birong sagot naman ni Claire. Hindi, wala pa akong girlfriend. Yun ang ibig kong sabihin. Sagot naman ng binata at ngumiti pa rin. Pero bakit po? Tanong naman ng dalaga. Kasi tulad mo, naging busy ako sa pag-aaral. Tapos nung makagraduate ako, tumulong na ako kay Daddy sa business namin, lalo na nung mag-retire na si Lolo. Mahaba naman niyang paliwanag. Hindi alam ni Claire ngunit biglang natuwa ang kanyang puso sa mga nalaman sa binata. Claire, sana huwag mo na akong tawaging sir. Kevin na lang. Ang lakas naman kasing makatanda pagka may sir eh. Pero nakakahiya naman po. Apo kayo ng amo ko. Kahit na. 5 years lang naman ang tanda ako sa iyo eh. Tsaka ako naman ang may gusto na Kevin na lang ay tawag mo sa akin. Para mas maging magkaibigan tayo. Pero, Please, wala namang nagawa ang dalaga kundi pagbigyan na rin ang pakiusap ng binata. Mula noon ay mas naging palagay na ang loob ni Claire kay Kevin. Mas dumalas pa ang pagkukwentuhan at pagbibiruan nila. May pagkakataon din na dinadalhan ng binata ng pasalubong ang dalaga kapag umaalis ito ng kanilang bahay. Hindi naman yun binigyan ng ibang kahulugan ni Claire, kahit na nga sa loob niya ay natutuwa siya. Minsan, kinausap si Norbert ng kanilang dalawang kasambahay. Ano ba ang sasabihin niyo sa akin? Tanong ni Norbert sa mga katulong. Kasalukuyan silang nasa kanyang study room. Sir, magpapaalam na po kasi ako sa inyo. ako rin po, sir. Sagot ng dalawa na bahagya pang napayuko. Nahihiya sila dahil mabait naman si Norbert, maging ang pamilya nito. Ngunit talagang kailangan na nilang magpaalam. Ano? Pero bakit? Gulat na sabi ni Norbert. Kasi sir, ako po mag-abroad na. Ako naman sir, magpapakasal na po kami ng nobyo ko. Nakangiting sagot naman ng dalawa. Bagamat nalungkot ay naunawaan naman sila ng lalaki, kaya naman pumayag na rin ito. Kahit na nga napalapit na rin sa kanya ang dalawa nilang katulong. Matagal na rin kasing nanilbihan ang mga ito sa kanila. Ang pag-uusap nilang yun ay narinig pala ni Ador, kaya naman kinausap niya ang anak nang makaalis ang mga katulong. Saan ka ngayon kukuha ng makakapalit ni na Maring at Sefa, Norbert? Tanong ni Ador sa anak. Kukuha po ako sa agency, Daddy. O kaya, sa mga kaibigan natin, magtatanong po ako kung may re-refer sila. Sagot naman ng anak sa ama. Alam mo anak, may naisip ako at sana pumayag ka. Ito ay para makatulong na rin tayo kay Claire at upang makabawi din ako sa pagkakasala ko sa kanyang lola. Mahabang paliwanag naman ni Ador sa anak. Nag-isip naman si Norbert. Ano po yun, Daddy? At sinabi nga ng ama sa anak ang kanyang naisip. Dahil naunawaan naman siya nito, ay pumayag naman si Norbert sa kanyang mungkahi. Kaya agad nilang kinausap si Claire ukol dito. Ano po? Gusto po ninyong kuning kasambahay si inay? Kung papayag ang nanay mo, Claire, para sa ganun magkasama-sama na rin kayo rito. Sagot naman ni Norbert. Alam mo kasi, umalis na si Maring at Sefa. Si Sefa mag-abroad at si Maring naman magpapakasal na sa nobyo niya. Kaya kailangan namin ng bagong makakasama dito sa bahay. Paliwanag naman ni Ador. Pero kung kukunin niyo po si inay, malalaman na po nila na dito ako nagtatrabaho. Sagot naman ni Claire na nag-aalangan. Okay lang yon, Claire. Siguro naman mauunawaan na yun ng nanay mo ngayon. Isa pa,
magkakasama-sama na kayo, kaya palagay ko naman, matutuwa na yon. Sagot naman ni Norbert. Habang si Ador naman ay lihim na natutuwa dahil sa wakas ay muli na silang magkikita ni Cedes. Makakahingi na siya ng tawad sa kanyang dating nobya. Dahil sabik na rin makasama ang ina at lola, ay sinabi na rin ni Claire kay Sally ang alok ng kanyang amo. Kahit na nga nag-aalala siya. Sa isip niya, sa bahay na lang ng amo niya ipagtatapat sa kanila ang lahat. Agad namang pumayag si Sally nang malaman ang alok ng amo ni Claire. Hindi lamang dahil sa maayos na pasahod, kundi dahil na rin sa ibig ng makasama ang kanyang kaisa-isang anak, na ikinatuwa naman ni Cedes. Agad silang naghanda upang lumuwas ng Maynila at ibinilin na lang sa pinsan ni Sally ang kanilang bahay. Nang marating ang bahay ni Norbert ay masaya silang sinalubong ni Claire. Pinakain muna niya ang kanyang ina at lola. Matapos yon ay nagpakilala na sa kanila sina Norbert at Kevin. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ni Cedes nang makita ang huling nagpakilala. Ikaw, Inis na bulalas ni Cedes. Napamulagat pa ang mga mata nito. Yon ay dahil si Ador ang huling nagpakilala. ako nga Cedes. Sa amin nagtatrabaho ang iyong apo. Pag-amin naman ni Ador, habang nakatiting ito sa dating nobya. Hindi naman malaman ni Claire ang gagawin. Hindi niya malaman kung paanong haharapin ang ina at lola. Dito na siya tinulungan ni Norbert at Ador na magpaliwanag sa dalawa. Patawarin mo sana ako, Cedes. Ang malaking pagkakasala ko sa iyo ang dahilan. Kaya sinabi ko kay Claire na ilihim muna sa inyo na dito siya nagtatrabaho sa amin. Ayoko kasing ialis mo siya rito. Sana mapatawad mo ko. Maging sa nagawa ko pagkakasala sa iyo noong araw. Paniwala ka. Hindi ko ginusto yun. Ngunit nawalan ako ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang pagsunod ko sa kagustuhan ng aking mga magulang. Naluluhang pagpapaliwanag naman ni Ador. Lumakas naman ang pintig ng puso ni Cedes sa mga narinig kay Ador. Ayaw niya sana ng ganito dahil pakiramdam niya ay muling nagbalik sa kanyang isipan ang mga nakaraan nila ni Ador. Ganun pa man ay sinikap niyang labanan ang kabang nadarama. Nag-ipon siya ng lakas, saka nagsabing, Kalimutan na natin ang lahat, Ador. Matagal na yun. Pareho tayong may naging pamilya na. At tinatanggap ko na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Bulalas ni Cedes na may lungkot sa puso. Napangiti naman ng mapait si Ador. Dahil ang totoo, hindi siya naniniwalang hindi sila para sa isa't isa ni Cedes. Habang sinasali naman ay pinagmamasdan lamang sila. Sa huli ay napatawad din naman ni Sally ang kanyang anak at masaya silang nagtulungan sa mga gawain kina Norbert. Samantala, sa bawat araw ay nakadarama ng pagkailang si Cedes kay Ador. May pagkakataon pang ayaw niyang lumabas ng kanilang silid. Ayaw niya kasing magkita at magkausap sila ng dating nobyo. Ano ba naman ito? Matatanda na kami. Hindi na ako dapat makaramdam pa ng ganito. Inis na sabi ni Cedes sa sarili at ubili kasi siyang lumabas ng kwarto upang kumain. Ngunit dahil ayaw niyang malaman ng anak at apo ang kanyang nararamdaman, ay napipilitan na rin siyang lumabas. Kaya sa huli ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon si Ador upang makausap siya. Halika na, Cedes. Sumabay ka na sa aming mag-almusal. Nakangiting yaya ni Ador sa dating nobya. Muli namang lumakas ang pintig ng puso ng babae. Sige na po, Lola Cedes. Dugtong naman ni Kevin na nakangiti rin. At dahil ang bakanting upuan na lamang ay ang nasa tabi ni Ador, kahit nahihiya
ay napilitan na rin umupo si Cedes. At masaya na nga silang kumain. Samantala habang kumakain naman, napansin ni Kevin ang maganang pagkain ni Norbert. Kaya naman tinanong niya ang ama. Nasasarapan pala ito sa luto ni Sally. Talaga po masarap pagluto si inay. Kaya nga po nagpapaturo ako sa kanya eh. Kaya lang naudlot po yun nung magpunta na po ako dito sa Maynila. Paliwanag naman ni Claire. Yun ang naging simula ng pagkawili ni Norbert sa mga luto ni Sally. Mula noon ay lagi na rin siyang sa kanilang bahay naghahapunan. Sabay na silang umuwi ng anak na si Kevin. Bagay na ikinatuwa naman ni Ador. Dahil ngayon ay mas madalas na niyang nakakasabay sa hapunan ang kanyang anak at apo. Bonus pa na kasama na niya ang kanyang dating nobya. Ang babaeng matagal na niyang hinangad na makitang muli. Samantala sa paglipas ng mga araw, waring nakumpirma na ni Kevin ang nadarama niya para kay Claire. Tama, may damdamin na siya sa dalaga. Kaya naman naisip niyang yayain itong mamasyal upang masolo ang dalaga at mas makausap ng gusto. Mamamasyal tayo, Kevin? Gulat na tanong ni Claire. Kasalukuyan silang nasa hardin at tinutulungan niyang magdilig ng halaman ang dalaga upang makausap ito. Oo, sana Claire. Bukas. Dadaling kita sa isang magandang amusement park. Sagot naman ng binata na may nagniningning na mga mata. Nakadama naman ng hiya at kaba si Claire sa sinabing yun ng binata. Kasi naman niyayaya siyang mamasyal ng anak ng kanyang boss. Ngunit ganun pa man ay nanaig sa kanya ang kagustuhan na makapamasyal. Kaya naman, sige, total, wala naman akong gagawin dahil day off ko. Kaya lang ano? Pwede kayang isama natin sina inay at lola? Gusto ko rin sana kasing maipasyal sila. Bahagya namang nakadama ng pagkadismaya si Kevin. Akala niya masusolo na niya ang dalaga pero hindi pa rin pala. Ngunit nahihiya naman siyang tumanggi kaya sa huli ay pumayag na rin siya na ikinatuwa naman ni Claire. Ipapasyal tayo ni Kevin, anak? Ay bakit naman niya gagawin yun na po? Magkasunod na tanong ni Sally at Cedes kay Claire nang magsabi ang dalaga. Kasi po, niyaya niya akong mamasyal. Tapos sabi ko, baka pwedeng isama na lang po namin kayo kasi gusto ko po talagang maipasyal kayo. Pumayag naman po siya. Sagot naman ni Claire. Ayun, sinasabi ko na nga ba eh. Duda ako talaga sa mga tingin sa iyo ng Kevin na yun. May gusto yun sa iyo, apo. At simula na yan ang pagpaparamdam niya sa iyo. Mahabang litanya naman ng lola. Si lola naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Oo nga naman inay, nakakahiya. Baka may makarinig sa atin. Nahihiyang sagot naman ng mag-ina. Kasalukuyan silang nasa silid ng mga ito. Ano po inay, lola, payag na po kayo para naman makapamasyal tayong lahat. Nakangiting pagkumbinsi naman ang dalaga. At dahil gusto ring makapamasyal, ay pumayag na nga si Sally. Wala na namang nagawa si Cedes kundi ang sumang-ayon na rin. Sinabi naman ni Kevin sa ama at lolo ang kanyang balak. Ano apo? Ipapasyal mo sina Claire bukas? Opo lolo, pumayag na po sila. Nakangiting sagot ni Kevin. Kung ganun pala dapat akong sumama. Natutuwang sabi naman ni Ador. Bakit naman po sasama pa kayo? Para may makakwentuhan si Cedes. Sagot naman ni Ador at tumawa pa. Kung sasama kayo itay, sasama na rin po ako. Pati kayo, Daddy? Dismayadong sagot naman ng binata. Oo anak, para may makakwentuhan naman si Sally. Tumatawang sabi naman ni Norbert at lalong nagtawanan ang mag-ama habang si Kevin naman ay dismayado.
dahil ang pinlano niyang pamamasyal nila ng dalaga ay naging pamamasyal ng pamilya. Ano ba yan? Gusto ko kaming dalawa lang mamamasyal eh. Ngayon naging kaming lahat na. Nang sumapit ang araw ng kanilang pag-alis, ay ganun na lang ang pagkagulat ni na Claire. Doon lang kasi nila nalaman na kasama rin pala nilang mamamasyal sina Norbert. Lihim namang nakadama ng inis si Cedes, dahil iniiwasan nga niya kasi ang dating nobyo. Habang si Sally naman ay nahihiya kay Norbert. Pagdating sa sasakyan ay si Kevin ang nagmaneho ng van. Kaya naman pinaupo niya si Claire sa kanyang tabi, sa passenger seat, habang sina Norbert, Sally, Cedes at Ador naman sa backseat. Nagkatabi pa sina Ador at Cedes, kaya naman hindi naging komportable ang matandang babae. Habang tuwang-tuwa naman si Norbert. Sa isip niya, mas makakapagkwentuhan na sila ngayon ni Sally. Nang magsimula ng magmaneho si Kevin ay natahimik naman silang lahat. Parang walang gustong magsalita. Ngunit lahat naman sila ay iniisip ang isa't isa. Nang dumating sa magandang theme park ay agad silang naglibot. Tuwang-tuwa si Claire, maging si Sally at Cedes. Kaya lang, dahil matanda na ay madaling napagod sina Cedes at Ador. Kaya naman iniupo sila ng kanilang mga kasama sa isang bench. Ayaw sanang magpaiwan ni Cedes, pero talagang hindi na niya kayang maglakad, kaya wala na siyang nagawa kundi ang maupo na rin sa tabi ni Ador. Sa simula ay walang gustong magsalita sa kanila, para kasing nagkakahiyaan pa sila. Ngunit ayaw sayangin ni Ador ang pagkakataong yun, kaya naman siya na ang unang nagsalita. Tinanong niya ang babae ukol sa naging buhay nito sa pumanaw niyang asawa. Maligaya naman kami ng asawa ko. Kaya lang, pumanaw na siya. 10 taon na ang nakalilipas. Sagot naman ni Cedes sa tanong ni Ador. Nagulat naman ito. Talaga, 10 taon na ang nakararaan ng pumanaw ang asawa mo. Oo, bakit naman parang nagulat ka? Ay kasi, 10 taon na rin ang nakalilipas nang pumanaw ang aking asawa. Magtatapat naman ni Ador. Bahagyang kinagat naman ni Cedes ang kanyang pang-ibabang labi. Ayaw niyang mangiti sa sinabi ni Ador. Kahit na nga ang totoo ay napapangiti siya. Kasi naman ay bakit nagkapareho pa sila? Nang tumagal ay naging komportable na rin ang dalawa. At wala na nga ang lungkot ng kanilang nakaraan. Sa halip ay masaya na silang nag-uusap at nagtatawanan. Sa kabilang dako, umiba ng ruta sina Kevin at Claire. Sinadya yun ng binata. Yun ay upang masolo ang dalaga at nagtagumpay naman siya. Doon ay mas nakausap niya ang dalaga. Nagkapalitan sila ng pananaw. At lalo niyang nakita ang kabaitan ng dalaga. Alam mo Claire, ang bait mo, mabuting anak ka pa, maswerte ang magiging boyfriend mo. Pagpaparamdam niya rito habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Hiniling naman si Claire. Ganun pa man ay sinikap niyang huwag magpahalata. Ikaw rin naman Kevin, maswerte rin na magiging girlfriend mo. Kasi, hindi ka lang gwapo, mabait at matalino pa. Sabi naman ni Claire na nakapagpakilig din kay Kevin. Sinasali naman ng mga sandaling yon ay pinag-uusapan ang kanilang buhay. Naikwento ni Norbert kay Sally ang kanyang pumanaw na may bahay. At gayon din naman si Sally. Waring napawi nga ang hiya kay Sally para kay Norbert. Ngunit malakas naman ang pintig ng kanyang puso. Sa huli ay naupo sila sa isang bench at doon ipinagpatuloy ang masayang pagkukwentuhan. Ano pa't naging masaya silang lahat sa kanilang pamamasyal. At ang pamamasyal nilang yon ay nasundan pa ng maraming ulit. Ano pa't lalo ngang naging malapit sina Claire kina Norbert.
Bagay na ikinatuwa naman ni Ador. Ngayon ay nararamdaman na niyang tila wala ng hadlang sa nais niyang mangyari sa kanila ni Cedes. Isang araw, habang nagkukwentuhan sa garden sina Kevin at Claire, "Sa makalawa, birthday ko na," kwento ni Kevin sa dalaga. "Talaga? Advance happy birthday, Kevin." Nakangiti naman niyang bati sa binata. "Claire, pwede kayang samahan mo kung mag-celebrate sa araw na yun? Mamasyal tayo, tapos kumain sa labas na tayong dalawa lang." Lumakas naman ang pintig ng puso ni Claire sa sinabi ng binata. Hindi siya agad nakasagot. "Sige na, parang gift mo na sa akin yun." Sa sinabing yon ng binata ay wala na siyang nagawa, kundi ang sumang-ayon na lang, kahit na nga ang totoo ay kinakabahan siya. Ganun pa man ay hindi inilihim ng dalaga sa ina at lola ang kanyang pagsama kay Kevin. "Mag-iingat ka, anak," paalala ng ina sa anak. Oo nga, mabait naman yan si Kevin. Kaya lang kasi baka ligawan ka niya. Nag-aalalang sabi naman ni Sede sa apo. Kung sakali mo mangyari po yun, Nay, wala naman nung masama dahil nasa tamang edad na sila pareho. Yan nga lang, mayaman sina Kevin at tayo hindi. Sabi naman ni Sally na tila may bahagyang lungkot sa dulo. Anak, may kasabihan. Sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Sabi naman ni Cedes na bahagya pang napangiti. Nakapagpasaya naman yon kay Claire dahil kahit hindi niya sabihin ay may nararamdaman na siya para kay Kevin. Kaya lang naman ayoko sanang ligawan ka ni Kevin dahil ayoko maulit sa iyo ang ginawa sa akin ni Ador. Lola, magkakaiba naman po ng kapalaran ng tao. Hindi po tayo pareho ng kapalaran. Hindi ka nakakatiyak ka po. Anong malay mo? Baka ipakasal siya ni Norbert sa tulad nilang mayaman din. Masasaktan ka lang. Paliwanag pa ng lola sa apo. Nay, mabait si Norbert. Siguro naman hindi po niya gagawin yun. Pagtatanggol naman ni Sally kay Norbert. At umalis na nga sina Kevin at Claire. Kotse lang ang dinala ni Kevin. Dahil dalawa lang naman sila. At muli ay pinaupo niya ang dalaga sa kanyang tabi. Masayang-masaya ang kanyang puso ng mga sandaling yun. Dahil kasama niya ang babaeng lihim niyang minamahal. Habang si Claire naman ay walang naririnig kundi ang malakas na pintig ng kanyang puso. Nagpunta ang dalawa sa Tagaytay. Namasyal sila sa magagandang tanawin doon. Nagpunta rin sila sa isang magandang theme park at sumakay sa mga rides doon. Nang magutom at mapagod, ay kumain sila sa isang maganda at mamahaling restaurant kung saan ay tanaw na tanaw ang magandang Taal Lake. Hindi na nga sinayang ng binata ang pagkakataong yun at doon na niya ipinagtapat sa dalaga ang kanyang damdamin. Hindi naman malaman ni Claire ang kanyang sasabihin. Natutuliro din siya sa malakas na pintig ng kanyang puso. Hanggang sa huli, nasabi na lang niya na, "Pwede bang pag-isipan ko muna?" "Okay lang. Handa akong maghintay." Maginoong sagot ni Kevin na nakapagpahanga naman kay Claire. Lingid sa kanila, gumagawa na rin pala ng the move si Norbert. Kaya naman pala ipinagtatanggol ito ni Sally dahil palihim ngunit madalas siyang binibigyan nito ng pasalubong tuwing dumarating sa bahay. Nililigawan na siya ng biyudo. Siya ang madalas nakatext ni Sally sa gabi, ngunit inililihim naman niya sa ina at anak. Naging matyaga at masigasig naman sa panliligaw ang mag-ama sa mag-ina. Hanggang sa dumating ang panahon na makamit nila ang matamis na oo ng mag-ina.
Minsan nang mamasyal sina Kevin at Claire ay nagulat pa sila dahil nakita nila doon sina Norbert at Sally na magkahawak ang kamay. Dito na sinabi ni Claire at Kevin sa dalawa ang kanilang unawaan. Wala namang naging pagtutol sa panig ni Norbert at Sally. At masaya nga nilang isinelebrate ang araw na yon. Sa kabilang dako, parang mabagal naman ang pagkilos ni Ador. Kahit kasi madalas na niyang nakakakwentuhan si Cedes, ay hindi pa rin niya masabi sa babae ang laman ng kanyang kalooban, na ito ay ang ibalik nila ang kanilang nakaraan. Hanggang sa magtapat na nga kay Ador ang kanyang anak at apo. Ganon din naman sina Sally at Claire kay Cedes. Tuwang-tuwa naman si Ador nang malaman iyon. Ngunit nakadama naman siya ng inggit. Dahil tila baga siya na lang ang naiiwan at walang kapartner. Habang si Cedes naman ay hindi na magawang tumutol. Dahil hindi makapagsabi ng harapan ay naisip ni Kevin na tulungan na lang ang kanyang lolo. Iginawa niya ito ng sulat. Idinikta naman ni Ador sa apo ang lahat ng laman ng kanyang damdamin. Pagkatapos ay agad na ibinigay yon ng binata kay Claire. Kinikilig namang ibinigay yon ni Claire sa lola. Dahil hindi alam ni Cedes kung ano yon, ay agad niya yung binasa sa tulong na rin ng kanyang salamin sa mata. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang love letter pala yon ni Ador para sa kanya. Napaawang pa ang labi ng matanda nang malaman ang nais na mangyari ni Ador, na ito ay ang ibalik ang kanilang nakaraan. Ano pong sasabihin natin kay Lolo, Lola? Susulatan niyo rin po ba siya? Nakangiting tanong ni Claire sa lola. Ay hindi hayaan mo siya. Hayaan mo siyang maghirap. Naghirap din ako noong mawala siya. Nasaktan ako. Kaya ngayon, hayaan mo siya naman ang mahirapan. Sagot naman ni Cedes na parang ibig pang magpakipot. Ngunit ang totoo naman ay naroon pa rin sa puso niya si Ador. Hindi naman sumuko si Ador. Araw-araw niyang binibigyan ng bulaklak si Cedes. Nagpapabili rin siya ng paboritong pagkain ni Cedes kay Kevin upang ibigay dito. Lola, sagutin niyo na po si Lolo. Kita niyo naman, masigasig siya sa panliligaw sa inyo. Oo nga naman, Inay. Alam naman namin mahal niyo pa rin si Tatay Ador. Magkasunod na pambubuyo ng mag-ina kay Cedes. Bakit niyo ba ako pinipili? Kunwari ay galit namang sagot ni Cedes. Lola, maikli lang po ang buhay natin. Kaya dapat, piliin nating maging masaya sa bawat sandali nito. Tama po ang apo niyo, Nay. At kalimutan niyo na ang malungkot na nakaraan. Ang matamis na bukas na lang ang isipin ninyo. Nakangiting magkasunod na pagkumbinsi ng mag-ina. Napaisip naman si Cedes. Kinagabihan, Dapat na kayang tanggapin ko pa si Ador. Kahit na magkatipan na ang mga anak at apo namin. tanong ni Cedes sa sarili habang nakahiga sa kanyang kama. Noon ay tulog na sina Claire at Sally. Kinabukasan, nagtaka si Cedes dahil hindi nila kasabay na nag-almusal si Ador. Wala ring ibinigay na bulaklak si Claire para sa kanya galing dito. Ang apo niya kasi ang nagbibigay ng bulaklak na ipinadadala ni Ador para sa kanya. Hinahanap po ninyo si Lolo? Nakangiting tanong ni Kevin nang mapansin niyang tila may hinahanap ang mga mata ni Cedes. Ha? Abay hindi. Bakit ko naman siya hahanapin? Pakunwaring sagot naman ni Cedes. May sakit po si Lolo, Lola. Kaya po hindi siya makalabas ng silid niya. Kung gusto po ninyo, dalawin niyo na lang po siya sa silid niya. Sabi naman ni Kevin at marahan nang iniwan ang matanda. Nakadama naman ng lungkot si Cedes dahil sa nalaman kay Kevin.
Naalala niya ang sinabi ni Claire na maikli lamang ang buhay, kaya dapat ay piliing maging masaya sa bawat sandali nito. Kaya naman kahit nahihiya, ay pinuntahan na rin niya si Ador sa silid nito. Bagay na ikinatuwa naman ni Ador nang makita siya. Salamat, dinalaw mo ko. Nakangiting sabi ni Ador habang nakatitig kay Cedes. Para namang nanlamig ang mga kamay ni Cedes. Ano bang sakit mo? At hindi ka namin nakasabay sa almusal kanina. Sumumpong lang ang rayuma ko. Kaya nga nagpadala na lang ako ng pagkain dito kay Claire. Cedes, alam kong natanggap mo ang sulat ko. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ngayon na lahat ng naroon ay totoo. Mahal pa rin kita. At gusto ko sana ibalik natin ang ating nakaraan sa nalalabi pa nating panahon dito sa mundo. Madamdaming pagtatapat ni Ador kay Cedes. Napaawang naman ang labi ng matandang babae. Parang hindi alam kung anong sasabihin. Ador, magkatipan na ang mga anak at apo natin. Dapat pa ba tayong tumulad sa kanila? Matatandaan na tayo. Pilit na sagot ni Cedes. Kinokontra ng kanyang isip ang kanyang puso. Cedes, wala namang pinipiling edad ang pag-ibig. Kung hindi man tayo nagkatuluyan noon, siguro naman pwede na ngayon. Muli tayong pinagtagpo. Siguro para ibalik natin ang ating nakaraan. Kaya sana, kung mahal mo pa rin ako, bigyan natin ang pagkakataon ng isa't isa. Pagpapatuloy pa ni Ador, hinawakan pa niya ang kamay ng matandang babae. Dito naman tila nang hina na si Cedes at sumuko na ang isip sa puso. Kinalimutan na ang agam-agam sa sasabihin ng mga tao at tinanggap na niya ang pag-ibig ni Ador. Muli nga nilang ibinalik ang kanilang matamis na nakaraan. Para namang lumakas si Ador dahil doon. Nawala ang rayuma nito at mas sumigla pa siya dahilan upang malaman ni Claire na nagkakaunawaan na ang kanilang lolo at lola. Ano pat mula noon ay napuno ng kaligayahan ang tahanan ni Ador. Lalo na nang magpakasal ang tatlong pares. Oo, ikinasal sila makalipas ang 6 na buwan. Hindi na nila pinatagal pa. Hindi lang dahil sa sigurado na sila sa kanilang mga damdamin, kundi para na rin kina Cedes at Ador. Matatanda na kasi sila at nais nilang maikasal na. Tuwang-tuwa ang mga dumalo at nakasaksi sa kasalang yon. Ibang-ibang araw kasi ang love story ng tatlong pares. Tatlong pag-ibig na nagkaroon ng katuparan sa tamang panahon. Tunay ngang ang pag-ibig ay kusang dumarating kahit na hindi hanapin. Tulad ng naganap kay Claire at Sally na dumating ang kanilang pag-ibig sa panahon ng kanilang pagtatrabaho. Habang si Cedes naman, isang dating pag-ibig ang nagbalik sa panahong hindi niya akalain. Wakas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay inyong naibigan ang ating kwento. Sana huwag niyo rin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.